Yo, what's up mga master? Mark Music here. Napakarami ang nagtatanong sa akin ito. Kung paano daw ito i-apply. Paano gumawa ng mga solo gamit yung pentatonic scale. Marami akong turo about dito sa pentatonic. Kung paano na-construct yung pentatonic. Pero sa tutorial natin ngayon mga master is gagawin natin application. Paano natin i-apply sa mga kanta. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga itinuturo ko. Let's go! Review lang sa pentatonic. Yung pentatonic is yung scale na major scale. Example, meron tayong C major scale ito. Yan. Tinanggal lang doon yung number 4 at number 7. So yung number 4 at number 7 sa major scale natin is siya yung F, yung number 4, at B, yung number 7. Kaya, 5 na lang ang natitirang nota. Meron na lang tayong C, D, E, G, A. Yan. Yan yung pentatonic. Kumbaga, nasa loob pa rin siya ng ating foundation. Kasi ang foundation talaga na scale is major scale. Sabihin ng foundation siya yung pinagmulan ng lahat ng scale. Kumbaga, itong pentatonic, parang buto lang ito. Kumbaga sa prutas, buto lang yung pentatonic. Gamit ko palang gitara is J-Craft Classic T2HC. At rekta lang ako dito sa aking speaker. Yan, Bluetooth. Yan. Bluetooth speaker. Kasi gagamit tayo ng backing tracks ngayon. So, ibu-Bluetooth ko dito sa isang phone ko yung backing tracks. Gamit yung ating pentatonic. Disclaimer ulit, yung lesson na to mga master is, kailangan may knowledge ka na about sa fretboard, mga nota dito sa fretboard natin, bago mo panoorin yung video na to para hindi ka malito kung paano nangyayari yung mga nota. Pero kung gusto mong maunawaan yung nota dito sa fretboard mga master, meron tayong tutorial niyan, Fretboard Mastery, hanapin nyo lang yan sa aking playlist. So dito na tayo sa tinatawag na pentatonic. Paano ba natin to i-apply yung pentatonic na to? Halimbawa, meron tayong chord progression na ito. Yan. Yung ating chord progression is A minor, F, C, G. Ang una natin gagawin mga master is pag-aralan natin yung kanyang mga chord progression. Ibig sabihin ng chord progression, yan yung mga pagkakasunod ng mga chords dito sa ating backing track. So titignan natin yan siya mga master is A minor yan siya. So, ang relative na scale is, alam naman natin, ang relative ng A minor is C. Yan. So, pasok pa rin siya sa C major scale. Pero, pentatonic yung gagawin natin ngayon. Pwede natin siyang gawin C major pentatonic. At pwede rin natin gawin yung A minor pentatonic. Kasi relative sila. Yan. Kumbaga, yung mga nota na pumapaikot sa kanila is pareho. Kaya sila magpinsan. Ngayon, pag nakuha na natin yung mga chords, titignan natin yung mga triads nila, bawat chords. Para magtutunog tayo na tama. Kumbaga parang align sa pandinig. Example niyan, sa ating A minor, meron tayong A, C, at E. Sa F natin, meron tayong F, A, C. Sa ating C, meron tayong C, E, G. At sa ating G, meron tayong G, B, D. Yan lang yung mga possibilities na mga target note para magtutunog tayo tama. Kumbaga, yung ating mga nota na binibitawan, yung una natin or target note natin, swak siya sa chords. Pasok siya mismo sa chords. Kasi yung nota na pinipili natin, for example sa A minor tayo nag-start yan. Pag mag C note tayo dyan, yun yung unang target natin, pasok siya sa ating chords. Yan. Kasi siya yung kabilang sa triad ng A minor. Yan, C. Pwede rin ako E, ito. Yan o. Pasok din. At pag maglipat ng F, ganyan, pwede natin gawin yung A. Yan. Yan. So, dahil pentatonic yung ating pag-usapan, dito lang natin kukunin. Yan. Yan. Pwede dito. Yan o. Yun yung ibig sabihin doon na parang magtutunog tama ka. Kasi pag
example, nasa A minor yung ating chords, then ang gagawin ko is D or F, ganyan. Yan o, ito F. So, parang lihis siya. Although, pwede rin naman some case. Pero as nag-uumpisa pa lang tayo sa mundo na paano gumawa ng mga solo lead, so stick muna tayo doon sa kung saan komportable yung ating pandinig. Kasi pag wala ka doon sa triads, kukuha, ganito yung mangyayari niya. Example, A minor, tapos F yung gagawin nating target note. Ganito. Tapos, example, B. Yan. Oh, di ba? Something na hindi pa natin masyado na-appreciate as nag-start. Pero focus lang muna tayo dyan sa triads na yan. Yung pentatonic natin mga master is meron niyang 5 posisyon. Pero ito lang muna yung pinaka-popular, yung first position. Sa ating A minor pentatonic mga master dito, example dito tayo sa 5th fret, yan. Meron tayong A, C, D, E, G, A. Yan, octave. At itong ating 5th fret dito sa G string, octave din yan. And ito, octave din ng ating D, octave din ng ating E, octave din ng G, A. Siya mga master. So, 5 nota lang talaga yan na binabalik-balik niya lang, nag-octave lang. So, focus lang muna tayo dito sa isang posisyon na ito mga master. Ipi-play ko yung ating backing track. Una is A minor, tatargetin ko muna sample C. F, meron na akong A. C may E ako. Sa G may G ako. Ulitin ko na. Gawin ko na yung pentatonic. Kumbaga gagawa ka ng sequence, kumbaga sa pentatonic na to na scale, hindi mo naman siya ibig sabihin na ito talaga gagawin mo, isa-isahin mo. Kasi pag gagawin mo parang ini-skill mo lang. Kaya kailangan ng target note. So sa A minor natin meron tayong C. Yung F natin may A tayo. Napapansin nyo, pag galing ako sa target note, may ginagawa akong mga ibang melody. Tawag nun, yung mga passing notes. Mas maganda kasi pag meron kang kombinasyon. Yan. Kumbaga itong scale na to, depende sa'yo kung anong maisipan mong tunog. Pwedeng galing ka dito sa taas ito. Ganyan. O ipababalik mo naman sa taas. Depende sa'yo yan kung anong magagawa sa isip mo. O sarili mo na yun na diskarte. O sarili mong naisipan na nota kung paano gumalaw. Basta't nandun ka lang sa box ng pentatonic. Kung napapansin nyo mga master, umaakyat ako dito, yan. At dito naman sa baba. Kasi pwede mo namang gawin na iba-ibahin mo yung target note. Halimbawa, sa unang bara is meron kang target note. Halimbawa sa A minor, meron kang C. Then pag ulitin na naman, kumbaga umulit na naman sa A minor. So, ang gagawin mo, pwede ka namang kumuha din sa A mismo. Yan, sa low. Pwede mo rin gagawin C, yan. A, ganyan. Depende sa'yo kung saan. Basta nandoon ka sa triads. Yung mga target note mo, pasok. Ito yun.
master, paulit-ulit hanggang makabisado mo na ito, yung posisyon na to. Kumbaga, hindi ka na malilito about dito. Then, dito na tayo papasok mga master sa 5 posisyon. 5 posisyon ng pentatonic. Ang 5 posisyon naman ng pentatonic mga master, huwag nyo isipin na ibang scale yan, iba-iba hindi. Kasi umiikot lang din yung scale na yan. Kumbaga, yan pa rin yung mga nota na yan. Walang nagbabago dyan. Kumbaga, nagbabago lang sila ng sequence. Sample sa ating first position, meron tayong A, C, D, E, G, A. Yan. So on so forth, ito, octave niya lang ito. So, basahin na lang natin. So, A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C. First position na yan mga master. Yan yung kanyang first position. Second position niya, yung sequence, ulitin lang din natin yun. So, ito dahil dito tayo nag-start sa A, yan yung ating first position. Ang second position niya, simpre babaybayin lang din natin yung scale. So, second position sa A natin is meron tayong C. So, ito na tayo mag-start. Dito na kumbaga nag-i-start ulit yung ating mga nota, scale. So, meron na tayong C, D, E, G, A, C. Then, ito balik lang din ulit. D, E, G, A, C, D. Yan. Yan yung kanyang second position. Sa third position na naman niya, so dahil C, ang kanyang second position, so syempre third position niya is mag-start na naman tayo sa D. So start sa D, usod natin ito, D. So meron na tayong D, E, G, A, C, D, E, G, A, C, D, E. Yan. Then sa fourth position niya, meron naman tayong E. Yan. E, G, A, C, D, E. G, A, C, D, E, G. At yung kanyang fifth position, panghuling nota sa scale is G. So, start tayo sa G, pwedeng dito natin kunin, pwede rin dito. Yan. So, dito lang natin kukunin para patas na tayo ng patas na nota. So, meron na tayong G, G, A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A. Yan, pareho lang yan dito. Ito yung unang posisyon. Pangalawa. Pangatlo. Pangapat. Panglima. Babalik na tayo sa octave. Naman natin yun i-apply yung 5 posisyon na yun. So ganito lang yan mga master, napakadali lang yan. Sa tingin lang natin mahirap pero napakadali lang. Example mga master, gagawin mo yan silang 5 tao na nag-uusap. Kumbaga ito isang tao, position 1, position 2 hanggang position 5, so 5 tao nag-uusap. Parang example lang yan mga master, 5 tao sila na nag-uusap. Unang nagsasalita yung position 1, ito. At sumagot, example, position 3. At nagsalita ulit si position 2, yan. Yan, parang ganun siya, kumbaga. Ikaw ang bahala kung sino yung magsasalita. Kung sino yung mauna sa kanila magsalita. Pwedeng mauna ka sa position 4, position 3. Depende sa'yo kung saan. Ito na mga master, may backing track tayo. Example, si position 1 na una. Sumagot si position 2.
position 3. Position 4 naman. Si position 5 na. Yun yung ibig sabihin ko mga master, na parang nagsasagutan yung 5 posisyon na to. So, ang gagawin mo, kasi siyempre, para hindi rin siya parang boring, kukuha ka lang ng ilang nota doon sa bawat posisyon. So, yung ginawa ko kanina, parang inubos ko yung mga nota nila. Kumbaga, binaybay ko yung mga nota nila. So, ngayon, para hindi naman siya masyadong boring, depende sa'yo, pwedeng sa first position, kukuha ka lang ng 4 na nota. Example, itong nota na to. Yan. Then, pwede mo rin siyang gawing randomize. Depende sa'yo kung position 1, then susundan ng position 4, at diretso ka na position 2, ganyan. Depende yan sa'yo. Ganito siya mga master. Position 3 ako mag-start. Position 1. Position 4. Position 5 na agad ako. Position 2. Position 1. Position 4. 5. 1. 2. 'Yan. Ganon siya mga master. Kumbaga, ikaw mismo gagawa ka ng kombinasyon. Basta tatandaan mo lang ito mga master. Unang gagawin mo, alamin mo yung chord progression, yung pagkakasunod. Pangalawa, alamin mo yung mga target note per chords. Kaya nga sinasabi ko lagi na alamin mo muna yung mga nota sa fretboard bago ka mag-aral ng mga scale. Like ganito, major scale, pentatonic. Kasi pag nauna ka na dito sa pentatonic na to, hindi mo ito maintindihan, maunawaan pa kung paano nangyari. Kumbaga, ang titignan mo lang, siyempre may mga tutorial about sa pentatonic, susundin mo lang yun, parang nagkukudigwa ka lang, pero hindi mo maunawaan kung paano nangyari nun, ano yung theory behind doon, bakit nabuo yung scale na pentatonic. Meron ding nagtatanong na, halimbawa, paano pag major mag-start? Yes, pwede natin gagawin yan yung mga relative pa rin na mga pentatonic niya. Example, ito yung A minor natin. Pwede rin natin gagawin yung kanyang relative na C major pentatonic. Yan. Depende yan. So, example, meron tayong chord progression na major mag-start. C, G, A minor, F. Pero yung gagawin natin, A minor pentatonic pa rin. Same na same. Yan, ito. So, meron tayong chord progression dyan na C, G, A minor, F. Yan. Mga kilalang chord progression. 1, 5, 6, 4 chord progression. Parang sa, magbalik. Biro lang yan mga master. Third position. Fourth position. Fifth position na tayo.
At pag gamay na gamay mo na yan, yung mga simple lang na ganito na mga pentatonic yan, saka mo na bibigyan ng spice. Kumbaga, doon ka na mag-a-add ng mga bend, yan. Sample. Yun siya mga master. Ganun siya mag-apply mga master ng pentatonic. Simple lang. Ito mga nota lang to na lumabas ngayon sa isip ko. So makakapag-construct din kayo from time to time na inaaral nyo yung scale na to, yung pentatonic. Mahasa at mahasa yung pandinig nyo. Kaya ito yun siya mga master. Para hindi kayo malito mag-aral ng scale, unahin nyo yung fretboard, mga nota. Then, yung mga intervals nila, paano nagkakasunod-sunod yung mga nota. Bago kayo mag-aral ng scale. Major scale, unahin nyo yung major scale bago kayo mag-pentatonic. Para itong mga techniques na to, mga adlib na to mga gagawin nyo, may papalabas nyo yung mga nota na tumatakbo dyan sa isip nyo. Mga combination. Kasi, unique kasi tayong mga musician, mga music-minded. Meron tayong mga naririnig na sa sarili lang din natin yun na mga melody. So, paano natin yung mapapalabas? Hindi natin mapapalabas pag hindi natin kabisado yung foundation, major scale. Then, yung pentatonic. Bago tayo mag-proceed sa pentatonic. Para smooth na lang lahat, fluid na ba kumbaga. Yung mga techniques, tricks yan, tutuklasan mo lang ng matutuklasan yan. Fluid na lang. Yun siya mga master. So, hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana, nasagot natin yung mga tanong ng ating mga kamaster. Marami na kasi nagtatanong sa akin ito mga master. Gawan ko daw kung paano i-apply sa gitara. So huwag kalimutan itong i-share sa mga kilala nyo, mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo na mahilig sa gitara mga master. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out!